Ito si Rick. Ayaw niya sanang kuhanan ngayon pero pinindot mo ulit ang play. Nagising siya sa kanyang apartment. Ramdam niya agad may mali, sobrang tahimik at walang tao. Walang signal ang telepono, ayaw mag-load ng internet. Walang kotse sa labas kahit dapat oras ng traffic. Lumabas si Rick, naglakad sa bakuran, pumasok sa tindahan. Wala siyang nakitang tao. Lahat ay nasa ayos, may pagkain sa ref, kumukurap ang traffic light. Parang buhay pa ang syudad. Ngunit wala ng tao. Naglakad si Rick sa mga kalsadang walang tao. May pahayagan sa hintuan ng bus. Ang headline, isang di kilalang virus ang pumatay sa lahat habang natutulog. Nangyari ang lahat sa isang gabi. Ngayon naintindihan ni Rick bakit walang lumabas ng bahay. Hindi lang sila nagising. Nananatili ang mga tao sa bahay. Hindi pumasok si Rick. Takot siya. Ang lahat ay huminto. Bukas ang mga kapehan, hindi nakalock ang pinto. Sinimulan niyang isulat ang kanyang address sa pader, sasakyan at poste. Baka may iba pang buhay at makakita nito. Lumipas ang 3 araw, nawala ng kuryente. Nawala rin ng tubig. Bumaba si Rick sa silong, inubos ang laman ng boiler. Gumawa ng apoy sa bubong, natulog sa labasan, may bakal na tubo sa unan. Nilakad niya ang buong syudad, hila-hila ang kariton. Naghahanap siya ng pagkain, gamot at damit. Nakahanap ng mask sa batika. Sa bodega, flashlight at delata. Minarkahan niya ng krus sa mapa ang mga lugar. Lumipas ang 1 buwan. Nag-alikabok ang mga bintana, nilumot ang mga kalsada. Sa labas, nakita niya ang Zorro. Sunod, isang kawan ng aso, nilayuan niya. Nawala na ang takot pero nakakabagot. Wala siyang makausap. Isang araw, kinuha ni Rick ang mannequin mula sa sirang tindahan. Dinala niya ito sa bahay, inupuan sa sofa. Nagpatugtog siya. Nagsali ng sopa sa walang lamang plato sa tapat. Hindi siya umaasa ng sagot. Gusto lang niya may nakaupo sa tabi niya. Kalahating taon nang lumipas, si Rick ay nakatira sa magandang bahay na may panoramic window at terasa, pinili niya sa mga bakante. Di natakot sa kakatok o papasok. Gasolina ay di walang hanggan. Sapat ang isang tangke sa isang tao. Nagmamaneho ng SUV, pinupuno ang lata sa lumang gasolinahan, pagkaubos sa susunod pupunta. Inayos ang garahe at generator, alam na ang bawat bahagi. Hindi na nagel iligtas ng buhay, namumuhay ayon sa makakaya. Sinusunod ang gawain, almusal, paglibot, pag-check ng supply. Paulit-ulit ang araw. Mas panatag si Rick. Kinakausap ang mga maneken, nakaupo kasama sa apoy. Iniaayos sa bahay, parang kapitbahay, isa sa bintana, isa sa kusina, ang isa'y nagtatrabaho sa workshop. Nagtatakda si Rick ng sariling patakaran at lumalabag din. Alam niyang laro lang ito. Kung wala, guguho ang lahat. Narinig ni Rick ang kaluskos sa estante, nakita ang itim na salagubang. Pinangalanan niya itong Tombo at inilagay sa garapon. Simula noon, nakatira si Tombo sa bintana, may tinapay at schedule ng pagkain. Kinakausap ni Rick si Tombo, nagbabahagi ng isip at kinukwento ang nabasa. Di na siya makatahimik, kailangan niya ng tagapakinig kahit ipis. Gumuguhit siya ng cartoons kay Tombo kung saan inililigtas nito ang mundo sa lungkot. Kagaguhan nito, ngunit ito lang ang paraan para mabuhay. Sa paglipas ng panahon, nakakarinig si Rick ng mga bagay na wala. Una, kaluskos, pagkatapos ay mga boses. Pakiramdam niya ay may tumatawag sa kanyang pangalan. Naglakad si Rick sa bakanteng bahay, tinawag ang imahinasyon, parang may sisigot. Minsan, may nakita siyang galaw sa labas. Lumabas siya, hangin lang pala. Di na siya nagtataka na gumagalaw ang mannequin habang tulog. Alam niyang di totoo, pero napansin niya na mas malapit ang isa sa kama kaysa kahapon. Ngunit isang umaga, habang iniikot ang lumang radyo, may narinig si Rick na boses. Sa ingay, isang maikling pahayag, ako si Sandy. Nasa Australia ako. Ito ay boses babae, takot ngunit buhay. Natigilan si Rick at ang boses ay nawala agad. Matagal na umupo si Rick sa harap ng radyo, hindi pinapatay o inaalis ang tingin. Hindi niya alam kung ito ay guni-guni lang. Ngunit ngayon, hindi na niya ito maiwasang isipin. Kinuha niya ang lumang mapa at tinukoy ang ruta. Inayos ang yate na nakita niya noon sa saradong pantalan. Sinuri niya ang makina, pinuno ang mga lata, kumuha ng tubig at gamot. Binalot niya si Tombo sa garapon at pagkain. Sapat ito sa ilang linggo. Hindi niya alam kung makakarating sa Australia. Walang katiyakan kung may tao doon. Baka maliga siya sa dagat. Ngunit wala na siyang ibang layunin sa buhay. Siya ay umalis sa madaling araw. Mabagal, walang musika, walang polem. Basta't lumisan siya patungo sa posibleng buhay. Ngayon, naglakas loob siyang sumulong. Suportahan siya sa pag-subscribe sa channel.